Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Bago pa ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Niegas. Ang sabi ay, Sir, matanong ko lang po sana sa iyo, meron po bang fake na Daewoo DP51 para 9mm pistol dito sa Pilipinas? Thank you po pagsagot. Next video. Okay. So ayan, bago natin yan nabigyan ng pansin ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil tayo umabot na sa mahigit na 47,000. Dahil yan sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos. Kaya maraming salamat sa inyo. At ngayon din maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads dahil kayo nakakatulong para madagdagan ng ating revenues. Dahil ang ating YouTube channel ay inilaan ko para sa ating mga beneficiaries. Ang kinikita ng ating YouTube channel ay para doon sa 6 na estudyante na mga anak na single parent natin tinutulungan. Kaya maraming salamat sa inyo. At ganyan din maraming salamat doon sa mga hindi doon sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng baril. Wala po kaming binibintang baril. Tawagan po ninyo yan o mag-message kayo kung kayo may paabot na tulong sa ating mga beneficiaries para kayo ma-recognize ng ating YouTube channel katulad ni Aljon Dating at ni Jobit Francisco ng Teresa Rizal. At ngayon din lalo tigit maraming salamat kay Sir Noli Peace America sa muling pagpapadala sa ating premier videos. Malaking tulong Sir ang iyong pinaabot na tulong para na pinaabot na assistance para sa ating mga bata na gusto rin makapagtapos ng pag-aaral. Okay, at sa katanungan ni Niegas, kung meron ba daw na fake na Daewoo DP51 sa Pilipinas? Okay, may isang nag-ano dito na okay naman ang gawa ng Danau basta marunong gumamit. Okay, gusto ko lang pong may video tayo nito na meron talagang Danau na legal manufacturer, yung Damcor. Yan po ay hindi fake. Yan po ay may video na tayo, panoorin po ninyo. Kasi maraming nag-ano sa akin, akala pag sinabing Danau, ay yung tinatawag na paltik o yung mga gumagawa ng mga backyard o yung backyard maker. Iba po yung Damcor, yung Danau Manufacturing Corporation. So, magkaiba po yun. Merong Danau, totoo yan na ang Danau talaga ay maganda dahil yan ay yung tinatawag natin na Damcor, yan ay manufacturer na legal sa Pilipinas na nandun sa Mindanao. So may video na tayo dyan. Kaya minsan na tayo na may misinterpret nila na may mga nakarating sa Pilipinas na Danau ay mayroon talagang, kasi nga may Danau na na legal eh. Yan po yung iba po yung paltik. Ang paltik, yan yung ayaw magtrabaho dun sa legal na mga manufacturer dahil nga mas malaki siguro ang kinikita nila. Siyempre, pag nakagawa sila ng isang baril, pera na nila yun. Wala nang kabahagyang iba doon. O di pagbahati-hatian na lang nila nun kung dalawa sila o tatlo silang gumawa nun kasi minsan pamilya yan. So marami na tayong ginawang dyan. Marami na tayong ginawang video dyan tungkol dyan sa dyan sa paltik at Danau. Iba po yung paltik at Danau. Yung Danau yung po ay yung Damcor na legal. Lisensyadong manufacturer yon, may quality control yon. Kaya maganda ang gawa nila. At yun namang mga paltik, yun yung mga walang lisensya sa mga backyard. So, maliwanag yan. Kaya minsan, nababas tayo dyan pag yan ang topic natin. Hindi nila kasi napapanood yung iba. Panoorin po ninyo yung mga video natin para maliwanagan tayo. So, pero ang Damcor ay hindi po pwedeng gumawa ng ibang brand na baril kasi madidimanda sila. Hindi sila pa pwedeng gumawa ng ibang brand na halimbawa gagawa sila tapos
papangalanan nila ng Daewoo DP51. Hindi sila pwedeng gumawa nun. O papangalanan, gumawa sila ng 1911, papangalanan nila ng Colt. Hindi pa pwede yun. Dahil mawawalan sila ng madidimanda sila. So, pag kasi ang legit na manufacturer, hindi yan po pwedeng gumawa ng ibang brand na baril kung wala silang license mula dun sa original na manufacturer. O kung sila binigyan ng Daewoo, hindi ko alam kung meron binigyan sila ng authorization o binigyan sila ng license na under license sila para mag-manufacture ng Daewoo DP51, hindi ko alam. Pero may mga fake talaga sa Pilipinas, yung ginagawa nga yan ng mga illegal manufacturer, yung mga paltik na tinatawag natin. Kaya tinawag na paltik yan kasi nga sa backyard yan ginawa at walang license sila, walang quality control, kaya tinatawag na paltik. At ang mga ginagamit nga nilang mga materialis ay siyempre mga mumurahin dahil nga mura lang yung binta ng kanilang baril, hindi nila pwedeng ihabol ang presyo niya doon talaga sa mga original na baril. Kaya mura. Ay di, siyempre pag mura, ang materialis niyan ay kumbaga substandard. Okay, so walang hindi natin alam. Ang sabi nga ay mga galing lang sa mga junk at yung iba ay kung mga lang, mga kabilya ng pang-construction na bakal, yun ang dyan. Kaya ko naman nalaman din yan, ay may kasama ako ng dalawa dito na taga Danau. Yung isa nag-resign na, yung magaling naming gunsmith. Nag-resign na at siya mismo ang nagkakwento sa akin na hindi ko lang pwedeng pangalanan, na mismong pag nagkakahigpitan, pumupunta sila dun sa bundok. Dala nila ang mga maso, martilyo, kikil, lagari, na puro mga manual, walang kurente doon. Nakakagawa sila ng revolver, 1911. So magagaling talaga. Kung ating titingnan talaga ay magagaling talaga silang gumawa. Hindi natin matatawaran. Nakakagawa nga sila ng Kaya nga merong nag-comment din dito, tuwan-tuwa daw yung mga kasama niyang Amerikano na meron 357 na gawa. Baka po yung nakarating dyan ay baka yun ay gawa ng Damcor. Hindi natin sigurado. Kasi mahirap din naman makarating dyan yung mga paltik na mga walang lisensya sa Pilipinas. Baka yan ay yari ng Damcor. Ayan ay legit. Kasi gandang-ganda daw yung Amerikano doon sa yari ng Pilipinas, pinagmamalaki pa daw. O edi maaring yan ay yari ng Damcor. So tingnan na natin yung tanong kung mayroon ba talagang So actually, wala pa akong nakikita ang nakikita ko lamang talaga na mga paltik ay yung mga Colt at saka yung mga Remington. Yan ang napakarami sa atin. At saka mga revolver na Colt ang tatak. Dahil nga, sikat yan eh. Siyempre, gagawa ka rin lang naman ng counterfeit. Ay di sikat. Di yung sikat na. Tingnan nyo yung mga gumagawa ng counterfeit na pera. Bakit gagawa yun ng tig-5 piso? Ay, yung mga tig-1,000 ang ginagawa nila. Pinakamababa, 500. Yung mga fake sa atin na pera. Kasi nga, mahabol nila yung presyo eh. So, ang sikat sa atin, Remington at saka Colt, yan ang maraming yan ang marami talagang fake. Kaya pag yung mga brand na yan ay tinuro ko naman sa inyo, panoorin na lang ninyo yung paano natin kilatisin yung mga actually, yan ang pinakamarami kong views. At pinakamarami ko rin baser. Kung paano na siguro yung mga baser niyan ay baka sila yung nagbibinta ng mga paltik. Nagagalit sa akin kasi tinuturo natin kung paano kilatisin. Ay siyempre natututo yung ating mga Kasi nga, ang sa akin naman dyan, bumili tayo sa paniniwala na original yon. Tapos hindi naman pala original. Tapos nabili pa natin ng mahal. Asa-asa tayo na original yung baril na nabili natin ay paltik pala. Kaya ako naman tinuturo yan. Ngayon yung iba naman nagagalit sa atin.
Okay, nababas tayo kasi nga hindi natin alam, baka nagbibinta nga sila niyan, di nasasagasaan yung kanilang linya. So tingnan na natin kung actually wala pa talaga akong nakikita na Daiwo na DP51 na paltik. Wala pa talaga. At kung ako yung makakita niyan, siyempre marunong akong kumilatis. Titingnan ko. So, tinuro ko naman sa inyo kung paano kumilatis yan. Panoorin na lang ninyo yung ating videos. So, tinanong ko na lang itong Google kung meron ba. Sabi ko ay, is there fake Daiwo DP51 pistol in the Philippines? Tinanong ko yung Google. Ang sabi dito ay, yes, meron daw. Paltik, the Filipino term for homemade firearms, may include fake of replicas of foreign models. Okay. Like Daiwo DP51, also known as the K5. The practice of manufacturing replicas is known firearms often using scrap metal ginagamit ng mga scrap metal is well established. Yan yung mga gumagawa ng mga fake na mga metal. So, malalaman talaga natin na fake ang mga ginagawa nila. At basta ang sabi ko nga, huwag tayong mag-rely doon sa mga tatak lang. Kasi nga, may mga engraver machine na ginagamit ngayon. May mga engraver machine. Computer na rin ang nagtatatak. Kaya, yung labas, hindi na rin natin malaman Okay, panoorin na lamang ninyo yung video natin kung paano natin yung paano kilatisin yung mga fake na firearms na yan. Bahala na kung maano tayo dyan. Ang sabi nga ang ginagamit nga ay scrap metal dahil nga mura yun Using scrap metal is well established cottage industry in areas like Danao, Cebu. Yan. While not explicitly kumbaga hindi ganong ipinaliwanag mentioning the DP51. Hindi masyadong hindi masyadong na specifically kumbaga hindi na mentioning ang DP51. General illegality and the nature of paltik production suggest that fake version of such firearm could exist in the Philippines. So kung bibili tayo sa hindi gun store kaya like ko sinasabi sa gun store na kayo bumili para kayo makasigurado pero kung gusto ninyo bumili sa mga kaliwaan ay marunong kayong kumilatis dahil nga ang sabi ko nga dyan ay tingnan ninyo yung loob, panoorin ninyo yung video ko para matuto kayong tumingin yan. Ay, ang hirap naman sa inyo, hindi naman ninyo pinapanood yung aking mga video. Alam nga naman, paulit-ulit tayo sa mga video na yan. Paulit-ulit naman akong nababas. Panoorin ninyo kung paano magkilatis ng mga baril. Huwag kayong tumingin sa labas. Ngayon, kahit sa social media, ang gaganda ng mga babae nakapilter. Ang gaganda ng mga babae nakapilter. Parang numisan ako pumunta sa beer house nung gabi, patay sindi ang ilaw, puro mga naka-makeup. Nako, nung umaga, nakita ko. Ay, hindi na ako bumalik sa beer house. Ay, nakita ko yung mga hitsura Ay, napipikit tayo ngayon ng panlabas na anyo. Sa mga picture ngayon, magsisend siya ng picture. Makikilala mo social media. Naku, mabibighani ka. Ang gaganda. Nakapilter naman. Ganun din yung mga baril. Pag tinignan mo labas, napakaganda, napakakinis. Buksan mo yung loob, makikita mo doon yung mga bakat ng kikil. Makikita mo doon yung mga pyesa na basta pinagtugma-tugma na lamang. Saksakan mo ng magazine original. Isa pa yan, pag sinaksakan mo ng magazine original, kung meron kayong magazine na original, tingnan kagad din yung magazine kung original. Hanap kayo ng saksakan ninyo. Pag yan ay hindi nagpit, ay sigurado na. Mga 1911, kung may mga 1911 kayo na original na magazine, saksakan ninyo yan. Ang original na magazine, malalaman kagad ninyo.
Hindi po yan makikita sa panlabas na anyo. Napakagagaling yan. Todo make-up yan. Todo palis na palis yan. Tingnan mo yung tatak niyan. Ay, engrave na engrave. Oh. Laser din ang ginamit. May mga laser na ngayon sa atin. Makakabili ka na rin nga ngayon yan eh. So, yun ang masasabi ko. So, actually, wala pa akong nakikita niyan. Wala pa akong nakikita sa Pilipinas na fake na Daewoo DP51. So, kahit anong brand na baril at sa kaliwaan ninyo binili, hindi sa gun store, ay marunong kayong kumilatis. Kahit anong baril yan, kilatisin ninyo ang loob. Yun lang masasabi ko sa inyo. Huwag na kayong magtanong sa akin. Kayo na mismo. Dahil hindi ko masasabi, may magtatanong sa, Sir, ito bang aking baril na ito ay original? Ipapakita sa akin yung picture. Ay, yung kitang-kita mo na nga yung physical na anyo eh. Hindi mo pa masabi kung hindi mo bubuksan eh. Ipapakita lang sa akin isang picture. Malabo pa. Tapos tatanong sa akin, Sir, yung mga nagmi-message sa akin. Kaya ako hindi na sumasagot sa mga messenger eh. Eh, papakilates mo sa akin yan, picture lang. Oh. Ay, yung ang hawak mo ng ganyan, ikasama mong ganyan, ganda-ganda nga eh. Oh. Ay, hindi ka pa nakasigurado, buksan mo yung loob niyan. Parang nitso yan, parang nitso. Ang ganda ng labas, marmol. Yung loob, bulok. Makikita mo sa loob yan. Yung mga pyesa na inilagay nila dyan, kung yung bagay, makikita mo sa mga parts na lang niya, may mga kinikil-kikil pa yan eh. At saka yung mga, hindi man flawless ang loob niyan. Believe me, believe you. So, yun. Mababas na naman tayo nito ng mga gumagawa ng Danau. Gumagawa dyan sa Danau, ay tinatanong lang naman sa atin yan. Pero meron talagang Damcor. Danau Manufacturing Corporation. Yan ay pinagmamalaki ng ating bansang Pilipinas dahil yan ay original. Kaya nga, pag sinabing Danau, akala paltik ka kagad eh. Hindi ko mo Danau ay paltik. Meron talagang, dyan, hindi kasali dyan yung SAM. O, hindi kasali dyan yung shooter's arm. O, meron din tayo dyan na magagaling. Hindi kasali yan sa mga Danau o mga paltik. Iba po yung mga legit. Yan lamang gusto ko sabihin sa inyo. Okay, sana, pero kahit pa anong brand yan, at ito lang masabi ko sa inyo, suma total, kahit pa anong brand yan, at hindi ninyo binili sa gun store, at binili ninyo ng kaliwaan, lalo't walang license. Ito pa, panghuli, kung walang license yan, magduda na kayo. Kung may license yan, nakakasigurado na kayo. May license eh. Okay. Isa pa yan. Okay. Ay, kung walang license yan, ay nakakapagduda. Kung may license yan, 99% na yan. Okay. So, hindi rin natin masigurado kung may under the table ba. Mga DPW, yung mga kurakot sa atin sa Pilipinas, parang wala na akong tiwala ngayon sa mga Parang nawalan ako ng tiwala ngayon sa mga opisyal sa Pilipinas ngayon. Damay-damay na eh. Kaya bilyon-bilyon na eh. Oh, ang lagayan. Parang nakakawala ng Kaya may 99%. Hindi natin alam kung baka may pinalusot na license. Hindi naman ako hindi ko alam. Basta duda lang yun sa akin ha. Wala akong sinasabi na totoo yan. Dahil nga doon sa pangyayari ngayon sa Pilipinas na ang lagayan at corruption ay grabe na. Kaya parang wala nang pwedeng pagkatiwalaan sa atin ngayon. Okay lang masasabi ko, naglabas lang ako ng aking saloobin. At sana, huwag tayong mabiktima ng mga piki at ng mga korap na mga tao na hindi lumalaban ng patas. Ang masakit nga bumili tayo na akala natin ay original eh. Yung pala fake pala. Okay, so yan lang ang masasabi ko at basahin na lang natin yung ating community guidelines ngayon. Spotlight, weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters.
Shout out kay Jurandi Pilotero, meron kang 42 engagement. Shout out kay Boy Cortez, meron kang 1 engagement. Shout out kay Boy Lianis, meron kang 47 engagement. Shout out kay Domingo Ramos, meron kang 2 engagement. Shout out kay Jerry Francisco, meron kang 39 engagement. At shout out sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Bisitahin po ninyo yung aming bagong Papa Burgers dyan sa dati kong machine shop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Sa halagang 40 pesos, makaka-avail na kayo ng buy one take one na masarap na burgers at marami pa kayong mapagpipili ang masarap na pagkain. Thank you very much.